Magandang araw. Ako si Attorney Clary Belusila at sa channel na ito, tinatalakay natin ang mga legal na issue sa paraang malinaw at madaling maintindihan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napapanahon at delikadong paksa. Paano mo malalaman kung ang isang investment ay scam? Lalo na kung ito ay tinatawag nating Ponzi scheme. Ang Ponzi scheme ay isang uri ng investment scam kung saan ang kita o tubo ng mga naunang investors ay kinukuha lang sa pera ng mga bagong investors. Hindi talaga ito kumikita mula sa negosyo. Ang Ponzi scheme ay isang uri ng investment scam kung saan ang kita o tubo ng mga naunang investors ay kinukuha lang sa pera ng bagong investors. Hindi talaga ito kumikita mula sa negosyo. Ang pangalang ito ay galing kay Charles Ponzi, na unang sumikat sa ganitong panloloko noong 1920s. Halimbawa, nag-invest ka ng 10,000 pesos at pinangakuan ka ng 30% monthly return. Sa simula, tumatanggap ka pa ng kita, pero hindi mo alam, pera lang pala ito ng mga bagong investors. Walang totoong negosyo o produkto. Mas madami ang sumasali, mas tumatagal ang scam. Hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Paano mo malalaman kung Ponzi scheme ang isang investment? May ilang red flags na ito ay Ponzi scheme. Ito ay may guaranteed high returns, minsan 20%, 30%, minsan umaabot hanggang 50% per month ang returns. Wala itong malinaw na produkto o negosyo. O kung meron man, sobrang vague. Walang SEC license o Securities and Exchange Commission license. Ibig sabihin, wala silang secondary license para magsolicit ng investments. Hindi pwedeng bawiin agad ang pera. May lock-in period itong tinatawag o kaya naman, sikreto ang payout rules. Ang investment ay recruitment focused. Ibig sabihin kailangan mong mag-recruit para kumita ka. Sa kaso ng People versus Balasa na may GR number 106357, taong 1989, isang grupo na pinangungunahan ni Priscilla ang nagtatag ng Panata Foundation. Isang di umano'y non-stock, non-profit na organization na rehistrado sa SEC. Ngunit sa ilalim ng foundation, nangalap sila ng pera mula sa publiko gamit ang pangakong doble o triple ang pera sa loob ng 21 hanggang 30 days. Ito ay isang klasikong Ponzi scheme, kung saan binabayaran ang lumang investors gamit ang pondo ng mga bagong investors. Sa simula, syempre, nakatanggap ng tubo ang mga miyembro. Ngunit kalaunan ay bumagsak ang sistema at nawala ang pera ng marami. Dahil dito, kinasuhan sila ng staffa at syndicated staffa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code at Presidential Decree 1689 na may parusang habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua kung ang panloloko ay ginawa ng isang grupo laban sa publiko. Sa desisyon ng Korte Suprema, napatunayan na may panlilinlang at kasinungalingan sa pangako ng tubo. Organisado at may sabuatan ang grupo, at hindi sapat ang pagiging rehistrado sa SEC para sabihing legal ang kanilang operasyon. Gayunpaman, isang miyembro, si Annalina, ang napawalang bisa dahil napatunayang wala siyang aktwal na partisipasyon at hindi niya lubos na nauunawaan ang mga transaksyon. Ang kasong ito ay malinaw ng pagpapakita na kahit pa legal ang mukha ng isang organisasyon, kung ito'y ginagamit para sa panlilinlang, ito ay isang Ponzi scheme na krimen sa ilalim ng batas, lalo na kung ito ay sabuatan ng 5 o higit pa isang kaso ng syndicated staffa. Ayon sa Republic Act 8799 o ang Securities Regulation Code,
Sa Section 8 nito, bawal mag-offer o magbenta ng securities o investments kung walang registration sa SEC. Sa ilalim naman ng Section 26, pinaparusahan ang fraudulent transactions na gaya ng Ponzi scheme. Paano nga ba tayo makakaiwas sa investment scam? Maaaring mag-check sa SEC, hanapin kung may secondary license ang corporation to solicit investments. Alamin ang negosyo. Kung di mo maintindihan paano sila kumikita, magduda ka na. Huwag magpa-pressure sa mga nagsasabi ng last slot, one-time offer, at iba pa. Mag-research online. Maraming scam alert post mula sa SEC, DTI, NBI, o BSP. Hindi lahat ng investment ay scam, pero lahat ng scam ay mukhang magandang investment sa simula. Kung masyadong maganda para maging totoo, baka scam nga talaga ito. Ang batas ay malinaw. Ang panlilin lang sa pera, lalo na sa pamamagitan ng fake investments, ay isang krimen. At hindi porket hindi ikaw ang founder, ay wala ka ng pananagutan. Dapat maging mapanuri, maging ligtas at alamin ang karapatan mo sa batas. Like, share at subscribe para mas marami pang legal explainers. Malinaw, maikli at para sa bawat Filipino. Ang pera, pinaghihirapan, kaya huwag basta-basta ipagkatiwala. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.